Inaresto naman ng South Korean authorities ang isang dating church leader at dating First Lady ng bansa kaugnay sa mga reklamong katiwalian. Ayon sa Seoul Central District Court, tumanggap umano ng mga mamahaling regalo ang dating First Lady mula sa naturang church leader. May balitang abroad si Son Santiago. Inaresto sa South Korea nitong Martes ang isang church leader dahil sa umano'y alegasyong bribery na sangkot din ng dating First Lady na si Kim Kyun-hee. Ayon sa Seoul Central District Court, si Han Hak-ja ng Unification Church ang itinuturing salarin sa kanilang simbahan na nagbibigay ng mga mamahaling regalo kay Kim Kyun-hee, asawa ng napatalsik na South Korean President na si Yoon Suk-yeol. Kabilang sa mga umano'y ibinigay na regalo kay Kyun-hee ang isang mamahaling alahas at handbag, kapalit ng political at business favor. Matatandaan na si Kyun-hee ay kasalukuyang nakaharap din sa sariling mga kaso tulad ng panunuhol, stock manipulation at influence peddling para manalo ang isang kandidato roon. Nitong nakaraang buwan siya ay porman na kinasuhan at kasalukuyang nakakulong sa Seoul Nambu Detention Center habang patuloy na dinidinig ang mga kaso. Sa pagbabalik, inuutos naman ng korte ang detensyon sa 83 leader na si Han sa kadahilanang protektahan ang mga ebidensya laban sa kanya. Nakaharap din siya sa mga kasong graft, improper solicitation at embezzlement matapos umanong ilipat ang mga milyon-milyong church of political funds sa isang mababatas at sa People Power Party ng South Korea. Mariing itinanggi naman ni Han ang mga paratang at iginiit wala siyang interes sa politika. Ayon naman sa kanyang mga abogado, hindi dapat siya ikulong dahil sa kanyang edad at kalusugan. Siya ay idinetene sa Seoul Detention Center. Ang Unification Church na kilala rin bilang Family Federation for World Peace at Unification ay isang South Korean global religious movement na itinatag noong 1950s. Ayon sa mga report, matagal nang nakahalo sa kontrobersiya ang nasabing hanay dahil sa umano'y cult-like practices at sa pilitang pangangalap ng pondo. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.